Hello Philippines! Perlas na silangan mabuhay. Kumusta po ulit? Welcome to Zay Channel. Ako po si Jonel. Dito lang sa Jonel Reacts sa Zay Channel. Magbibigay po tayo ng ating mga reaksyon, mga rekomendasyon o di ba mga mga takes natin dito sa mga pangyayari sa kaganapan sa Pilipinas, mga kapatid. Kumusta po ang lahat ng mga kababayan natin, Luzon, Visayas, Mindanao? Pati yung mga nagyayaman na nating mga kababayan dyan sa Jumerica, sa Canada, sa Europa, Africa, saan man lupalop ng Asia and anywhere in the world. Kumusta po kayo? From the Philippines with love, mga kapatid. Oy mga kapatid, mga higala, dapat naman tayong makisawsaw sa mga kaganapan ngayon sa ating Senado. Ano ba talaga ang ipinaglalaban ng ating mga mambabatas, ng ating mga senadores? O, di ba senadores? Di ba dapat mga kapatid, ang ipinaglalaban nila ay para sa kapakanan? Ano ba yan? Ipaglalaban nila ang kapakanan ng Pilipinas, ng bawat Pilipino. Sino ba sa kanila ang tumatayong ganyan, para sa ganyan, na para sa Pilipinas ang kanyang ipinaglalaban, ang kanyang prinsipyo, ang kanyang power, lakas ng ipinaglalaban niya dyan sa Senado? Para ba yan sa Pilipinas? Para ba yan sa sariling interest? Makikita natin sa pamamagitan ng katauhan ni Senate Pro Tempore President na si Panfilo Lacson, mga kapatid. Siya ang Pro Tempore President. Ang ibig sabihin niyan, siya ay parang Vice President lang din ang kanyang role. Kung halimbawa hindi available ang Senate President, nandyan yung President Pro Tempore ng Senado na si Ping Lacson, mga kapatid. Ang kanyang nakakasangga ngayon, ang kanyang counterpart, kumbaga, ay si Senador Rodante Marcoleta, na siya namang hero, superhero ng mga DDS, mga kapatid. Palakpakan naman natin silang dalawa. O kaya silang dalawa ang papalakpakan natin, hindi lang yung isa. Alright. Si Senador Ping Lacson, mga kapatid, ay 77 years old para sa mga hindi na informed. 1948 yata siya ipinanganak. Samantalang ito namang si Senator Rodante Marcoleta ay 77 years old. 72 years old si Rodante Marcoleta. Samantalang 77 years old naman si Ping Lacson, mga kapatid. Ayan. Bakit naman daw kasi iniisip ng mga tao ngayon, parang pinagdududahan, sabi ni Senator Marcoleta, na ipinagtatanggol nga daw niya ang mga diskaya. Para sa kanya ay ipinagtatanggol niya ang batas. Siya ay para sa batas ng Pilipinas. At ito naman ay umaani ng appreciation para sa mga DDS, mga kapatid. Siyempre, siya ay superhero ng mga DDS. Siya naman talaga ay sinusuportahan nila. Whatever happens para kay Marcoleta, ang ating mga DDS. Paano pat naging diehard Duterte supporter sila? Yung salitang diehard ay nananalatay sa kanilang dugo, mga kapatid. Kung kaya sila ay kumakampi or talagang sumusuporta dito kay Senador Rodante Marcoleta, mga kapatid, para sa kanila ay talaga namang pag lawyer ka naman ay wala nang mas tatalino pa sa'yo, wala nang hihigit pa sa'yo. Dahil iba daw talaga po ang pag-abogado ang nagsasalita compare doon sa iba na hindi naman abogado. Pero sa pagkakataong ito, mga kapatid, ay hindi nga po abogado itong si Senador Ping Lacson. Alam mo naman natin po. Pero parang
Sa kanyang wisdom, mga kapatid, sa kanyang itinagal-tagal sa serbisyo publiko, ay kaya niyang tapatan ang kaisipan nitong magaling na abogado ng mga DDS na si Rodante Marcoleta. Halata namang talagang meron ding wisdom itong si Ping Lacson, no? Hindi po pwedeng siyang ibenta, hindi po pwedeng siyang paglalaruan ng mga salita dyan sa abogasya dahil may alam din. Para ding nag-abogas siya. Kayang-kaya niyang tapatan itong mga abogado tulad ni Senador Marcoleta, mga kapatid. Kayang-kaya niyang sagutin kung ano man yung ipinaglalaban ni Senador Marcoleta. Ang tanong ni Marcoleta, bakit nga ba pinagdududahan siyang kumakampi, pinoprotektahan itong mga diskaya, mga kapatid? Di po ba? Nahuli yung tawa. Alam nyo ba na ako ay isa naman sa mga humahanga kay Senador Rodante Marcoleta dahil nga magaling, matapang at talagang magaling sa argumento, magaling bilang abogado at alam naman natin yan. At ako din po ay supporter ng Duterte. Wala na tayong paligoy-ligoy. Pero ako din po ay supporter ng mga kakampink. Anong magagawa nyo? Supporter din po ako ng PBBM. Bakit? Pwede nyo bang kontrolin ang aking kaisipan? Hindi naman tayo po pwedeng parang kalabaw na kung sino yung hahatak sa atin. So, sunod-sunod ka lang. O, di ba? Pwede akong humanga doon sa mga Duterte. Tulad ni Bongo. Di ba? Si Bongo ay alam naman natin na talagang Duterte yan. Maski pa, kahit papaano ay na-appreciate ko si Bongo dahil sa kanyang malasakit. Although parang pinalitan na siya ngayon ni Madam Risa Ontiveros. Dahil sa malasakit program ni Bongo, ang dami niya natulungan. Kung kaya siguro yan ang dahilan kung bakit naging number 1 siya bilang senador ngayon, di ba? Di po ba, mga kapatid? So, sa ganyang katotohanan, may natulungan siya, nag-reflect. Dahil alam ng mga Pinoy na marami siyang natulungan dahil sa malasakit. Maraming natulungan sa ospital na nakalibre ng bayad. Okay? Kung kaya, Bongo tayo, DDS tayo. Pero sa usaping ito, hindi sa lahat ng oras mag-Duterte ako at hindi rin sa lahat ng oras magkakamping or BBM ako. Ano kayo, sinuswerte? Bakit? Kayo ang may-ari ng utak ko, ang bunganga ko, di ba? Di ba, Kent Garcia? Bakit? May ebidensya ka na Ilonggo ako? Lilipog ko taga Cebu. May ebidensya ka? Sa pagkakataong ito, mga kapatid, alam naman talaga natin na may korupsyon, di ba? May korupsyon, klaradong-klarado yan. At hindi lang po ngayon, libo-libo lang ang involved na money. Hindi lang po milyon-milyon. Tulad nung sa panahon ni Napoles, milyon-milyon lang yata. Sa panahon ito, mga kapatid, bilyon-bilyon na po, trilyon pa yata eh. Hindi na talaga biro ang pinag-uusapan ditong pera ng gobyerno, mga kapatid. Pera ng mga taxpayers, pera ng mamamayang Pilipino. Ang ibig sabihin, itong mga suspects ngayon, itong mga ginagawang, itong mga taong involved sa corruption, whether tao sila ng noong previous administration pa, hindi lang naman kay Duterte, pati panahon ni Pinoy pa, panahon ni sino pa? Arroyo? Panahon ni Erap? Ibig sabihin, involved sila noon pa. Sanay na sila sa corruption at hindi na po sila nadala, hindi na sila natuto. Bagkos talagang mas lumalakas pa yung loob nila mangurakot kasi nga po, sanay na sila sa kalakaran, mga kapatid. Kung kaya, ito na mga DDS talagang diehard supporters, pinipilit natin na
dahil ngayon lang pumutok, ay pinipilit nating sisisihin lang ang PBBM administration dahil nangyari ito sa PBBM administration. Hiller, bago ito sumabog, may may foundation. At yung foundation, 2016 pa yata nag-umpisa, mga kapatid. Yan po mga DDS, ang dapat nating malaman, 2016 pa po or earlier pa ang pinag-uugutan ng korupsyon at ngayon lang po ito sumabog. Hindi naman natin sabihing nagmamalinis ang PBBM administration. May kasalanan, may mga tauhan din sa PBBM administration na guilty dyan. Walang duda dyan. Kaso lang, bakit naman natin pababain si PBBM? Ilang taon na tayong nagrarally, di ba? Hindi pa napalaya si PBBM sa Malacanang. At ito ngayong ibinulgar ni PBBM na mahiya naman kayo sa kanyang SONA. Siya ngayon actually ang susi dito sa mga kurakot na tao sa gobyerno na sila ay magkandarapa dahil sa mga kalokohan na ginagawa nila. So, bakit naman pababain nyo si PBBM? Heller. Personal naman na nyo yan kasi gusto nyo namang ipalit si Sara. Si Sara, kung naniniwala tayong malakas siya, maghintay na tayo ng konti sa 2028. O, di ba mga DDS? Iboto natin si Sara, di ba? O ready na ba ang lahat para kay President Sara Duterte? O sige, palakpakan natin si Sara Duterte sa 2028. In the Sara. Ayan, para kay Sara Duterte na kung saan ay pilit talagang pauupuin sa Malacanang na hindi pa naman hinog. Mga kapatid, patapusin niyo na lang si PBBM. Wala namang sapat na rason bakit niyo siya patalsikin dyan. Ano ba yan? Bakit nung may issue ba si Pangulong Duterte noon, may nag-attempt na ba na pababain siya? Wala naman, di ba, nananahimik na yung si Pinoy noon, hindi na siya pinakialaman, whatever issues na meron siya. Wala siyang issue hanggang namatay na lang si Pinoy. Sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa. Hindi na naman yung nakikialam kay Duterte at yung mga critics ni Duterte about human rights yung kanilang ipinaglalaban. Wala silang kanta na step down sa Malacanang. Wala. Kung kaya, unless siguro talagang solid na yung ebidensya nyo laban kay PBBM. Yun na yun. Kaso lang, for how many years? Putak lang tayo ng putak. Nakailang rally na tayo. Wala pa ring epekto. Itong September 21, grabe na rin ang rally. Bakit? Kinabukasan, sino ang presidente? Di ba si PBBM pa rin? Ano yun? Ang ibig sabihin niyan, mga kapatid, ito ngayong sa Senado, ano ba talaga dapat ang pakay? Ang pakay, mga kapatid, makinig tayo. Ang pakay ay makulong, ang dapat makulong, maparusahan sila, at higit sa lahat, maibalik sana sa gobyerno, sa mga taxpayers, ang perang nakurakot nila. Kasi nga po, kahit sabihin na natin hindi na 100% kasi nagastos na, ipinambayad na sa kanilang mga abogado, na kapag bumili na sila ng mga kung ano-ano, hindi na talaga 100% ang maibalik. Pero sana naman may maibalik. Okay na po yun. Di ba? Kaysa wala. It's better na kahit nabawasan, at least may maibalik. Okay? Yun yung pinaka-target dapat dito ng mga nag-uusig ng mga senador. Kaso nga lang, ang nangyayari kay Marcoleta, although number one fan, hindi naman number one of the fans niya ako noon, ang kanyang ipinaglalaban halatang-halata naman Bakit ipinaglalaban niya ang mag-asawang Diskaya? Alam naman na natin. Diyos ko Lord, bakit mo ipaglalaban kahit naman grade 1 section 20? Bakit mo ipaglalaban na halatang-halata naman questionable ang yaman nila? Napaka-questionable. And then, of all these hearings, puro ka lang protection para sa mag-asawang Diskaya, para maging witness sila. Para sa ano? Hindi naman talaga ako
na nagkakagusto dito sa prinsipyo ni Marcoleta eh. Magkakaaway tayo nito, Mr. Marcoleta. Huwag kang talagang Bisaya ako, Ilonggo ako Basta ka. Ayaw gidya ako sa imo prinsipyo na ipinaglalaban mo yung mga Marcoleta yung mga Diskaya. Imbis na ang imo ang iyo function dyan ay ilabas ang katotohanan kung talaga nga bang guilty or not guilty ang mga Diskaya, ibalik yung mga sasakyan, kunin yung pera, ipagbili yung mga sasakyan, ang pera ibalik sa gobyerno. Ang ginagawa nyo, Mr. Marcoleta, lahat para sa kapakanan ng mga Diskaya ng mag-asawa, protection nila. Para saan? Para hindi mabawi ang pera? Para may maproteksyonan ng mga pangalan? Ganun ba? Parang ganun kasi yung dating. Tapos magtatanong ka kung bakit naisipan ng mga Pinoy ng mga ilang mambabatas na parang kinakampihan mo, pinoprotektahan mo ang mga Diskaya. Halatang halata po. Halatang halata. You did not say anything. Halatang halata po. Nanonood kami. Diyos ko Lord. Look at you. Para kang tatay ng dalawang grade 1 section 10 na nawala ng naubusan ng biskwit sa tindahan and you are there for the rescue. Yun. Samantalang ginagawa ni Senador Ping Lacson ay para sa Pilipinas. Okay? Para sa Pilipinas. Wala na ngayong color. Dapat ang ipinaglalaban dito hindi dahil tauhan ni PBBM, tauhan ng kakamping or tauhan ng ng Duterte. Uusigin niyo yung mga tao dyan, yung mga suspects dyan sa flood control, yung mga involved, at parusahan sila kung kaninong political party sila nabilong, yun nga, bawiin yung pera. Hindi yung ipaglalaban mo yung ano yung color mo. Diyos ko, ano ba yan? Hangang-hanga ako dito kay Senador Marcoleta, Kaso lang sa prinsipyo, si Senador Marcoleta pala, basta't parang wala nang ipinaglalabang prinsipyo kasi nga kung ano yung political color ang kanyang party, for as long as, whatever happens para kay Senador Marcoleta, yun yung nakikita ko Anong mali doon? Obserbasyon ko sa Senate. Kung ano yung whatever happens, basta't kakampi niya ito, tama man or mali, ipinaglalaban niya. Kasi nga halatang-halata naman nga na itong mag-asawang Diskaya ay talagang very malus. Doon pa lang sa mga magagarang sasakyan, Diyos ko Lord. Ganun ba kayaman yung asawa ni Sara Diskaya? Di ba halatang-halata namang hindi naman mayaman ang itsura, hindi naman mayaman ang the way he talks? Di ba? Halatang-halata naman Kahit yung si Sara Diskaya, hindi naman sila kayamanan na original mayaman. Yumaman na nga lang sila dahil yun sa DPWH. Tapos ipaglalaban ni Senador Marcoleta ay very wrong. Very, very wrong. Kaya kayo mga kapatid, dapat meron din kayong paninindigan. Tulad ba ng mga DDS na dahil Duterte supporters, kampihan na lang si Senador Marcoleta? Kampihan na lang din ang mga Diskaya kahit alam naman nating pera ng gobyerno ang tumatakbo sa kanilang sistema, di ba? Kakampihan na lang natin? Hindi Naging supporter din ako ng DDS pero sa pagkakataong ito, hindi ko kakampihan ang mga Diskaya. Ano ako, tanga? Na para akong kalabaw? Sunod-sunuran sa kanila? At dahil Duterte ako, kakampihan ko na lang ang mga Diskaya kahit alam kong very questionable yung mga pangyayari sa kanilang kayamanan. Di ba? Tayo mga DDS, mauntog tayo. Hindi ko sinasabing transfer na kayo doon sa BBM or Marcos or sa kakamping. Magstay kayo sa inyong prinsipyo, pero dapat hindi yung kasamaan ang ating suportahan. Dito tayo sa tama, hindi tayo sa kamalian. Parang ganun yung nakikita ko Kahit alam nating mali, kinakampihan natin for the sake of our group, for the sake of our party.
of our political leaders? Hala, hindi ganon. So take a stand, maninindigan. Tayo man ay Pinoy na nasa Pilipinas or nasa abroad, hindi po pwedeng sunod-sunuran tayo. Dapat meron tayong sariling paninindigan. Ganon. Sus ko naman, Lord. O ayan, hindi na ako magtatagal dahil high blood pa ako dito mga kapatid. Sana po ay mag-subscribe naman kayo sa ating channel kung ito ay inyong nasilip. Maraming salamat po. Ako naman si Junel, dito lang sa Zay Channel. Until next time, babu!